Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Itutuloy po natin yung payo natin tungkol sa Dr. Jeff Ho diet. No? Sa palagay ko po, pag sinunod po ninyo yung itong diet na ito, sigurado po tayo, 101% papayat po kayo. Pero katulad ng sinabi ko, hindi lang po payo ang importante, pati disiplina po ninyo. At uulitin ko po, no? Nasa doktor ang payo, nasa pasyente ang gawa. Okay? So, sinabi ko na po na iwasan po natin ang BURP, pero pag hindi po maiwasan ang buffet, only rice restaurant at saka party, make sure na 90% busog lamang. At kung hindi pa kayo kontento, kasi may makita kayo na medyo gulay na masarap, no? Pwede kayo magdagdag ng 10% basta gulay lamang. At pag hindi mapigil, well, kung sumobra sa 100%, make sure kinabukasan or makalawa, the next 2 or 3 days, mag-exercise kayo kung hindi po niyo ginagawa. No? Yung exercise po dapat before kain. Huwag katapos ng kumain. Kasi pag katapos ng kumain, mag-exercise kayo, susunugin kagad yung kinain ninyo Mamaya kakain na naman kayo. So ang purpose ng exercise, if it is really to reduce your weight, should be performed prior to meal time. No? Okay? Para sunugin ang taba ng bilbil ninyo at saka yung taba ng atay ninyo para papayat po kayo. Ha? So kasi po walang laman nga yung tiyan ninyo, kaya po before meal time, no? Pero pwede kayong uminom ng 2 basong tubig bago mag-exercise. In fact, dapat uminom ng tubig prior to exercise para ma-replace kagad yung pawis ninyo na lumalabas sa katawan ninyo at pwede ito maka-dehydrate sa inyo. So you have to prevent dehydration by drinking 2 glasses of water in advance before you exercise. Pag meron pang sobra na tira na tubig at kakain na kayo kasi tapos na kayo sa exercise, okay, mas okay po yun. Kasi may laman na po yung tiyan ninyo, pero tubig. Ang tubig po, hindi po nakakadagdag ng timbang kasi ang tubig po walang calories, no? H2, 0. 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. Walang calories po yan. Ang calories po natin ay galing sa carbohydrate, protina at saka fat, no? So, maganda po kung may tubig ang tiyan ninyo bago kayong kumain. As a matter of fact, I always advise my patients to drink 1 to 2 glasses of water not only prior to exercise, but also prior to eating breakfast, lunch, and dinner. Para may laman na. So, pag kumain sila, madali po silang mabusog. Di ba? So, yun po ang kagandahan. Bukod sa gulay na nilikha ng Panginoon, yun po ang isa sa mga magandang rason at mga advantages, no? Isa sa mga advantages kung bakit nilikha ng Panginoon ang tubig. Okay? So, yun po ang gagawin ninyo pag hindi maiwasan na kumain ng marami, kahit hindi sa buffet, kahit sa bahay, kasi may party sa bahay, kinabukasan or makalawa, in the next 2 or 3 days, mag-exercise kayo bukod sa talagang magdisiplina po kayo at itupad po ninyo ang Dr. Jeff Ho diet upang masunog yung kinain ninyo yung the day prior, no? Yung kinain ninyo sa party or yung kinain ninyo sa buffet. Okay? So, kaya rin po isa sa mga rason kung ayaw ko sa buffet, no? Pero hindi naman totally ayaw, baka maggalit nga ang mga may-ari ng restaurant sa akin, is because ito po ay magkaroon ng temptation, no? Okay? Kaya ayaw kang pumasok. Ever since, hindi ako pumapasok sa mga buffet.
Lalo yung mga 600 pesos o yung 900 pesos. Never ako pumasok doon because ayaw akong pumasok sa isang lugar na pwede ako ma-tempted by the devil. Bakit? Kasi pag busog na tayo kakain pa tayo nagkakain kasi nga libre sa buffet. Okay, mahal yung buffet, tayo nagbabayad. Ha? You're already committing the sin of gluttony. Masama po yan. Bawal po yan sa Panginoon. Yung may-ari ng restaurant, sure kumita. Anong tawag niyan? Huwag mo kayong magalit kayong mga may-ari. Please. Ang tawag niyan, sin of greed. Greed for money. Kaya, iwas po tayo dyan. Pag hindi natin maiwasan, pues, alam na po ninyo. No? Okay, bawiin po ninyo. Kinabukasan through exercise and through imposing Dr. Jeff Ho diet during your meals. Okay? So, lalo pag narinig po natin sa mga kitchen crew, no, ng mga restaurants na offer the buffet or only rice. Naku! At the end of the day, ilang kilos lamaw? Yung lamaw, ewan ko lang ano yung lamaw sa Tagalog. Basta yung leftover na inipon nila. Naku! Abot ng 5 kilos. Grabe! Makokonsensya po tayo. Of course, hindi naman nila tinatapon. Yung iba, binibigay. Yung iba, binibenta sa mga tao na may alagang baboy sa bahay. Di ba? Ipapakain nila yung lamaw. Pero even then, pag maisip po natin, kahit hindi dito sa Pilipinas, kahit doon sa Gaza, sa Israel, no? Maisip po natin, ang daming tao na walang pagkain at dito sa buffet na restaurant sumosobra ang pagkain at binibigay sa baboy wala namang masama rin, syempre makokonsyento siya po tayo, di ba? Okay, so palagi rin natin na in-advise na pagdating po sa gabi, pwede po kayo mag-lugaw or oatmeal. Kasi po, mas maraming tubig ang lugaw at saka oatmeal. Yung tubig, katulad sinabi ko, walang calories. Kaya madali kayong mabusog at hindi po madagdagan yung timbang ninyo. Okay, so maganda po yung lugaw at saka oatmeal sa gabi. Pero kailangan matulog po kayo ng maaga. Bakit? Itutuloy po natin sa ating next video. No? Thank you so much. Maraming salamat po.